At heto na ang huling piraso ng palaisipan, ang pagbabagong ginagawa, ang Hawk. 2.0 bilang pinaka-advanced na rotator bar sa teknolohiya. Wala pang katulad nito sa merkado. Para sa akin, amoy bago pa rin ito, parang bagong kotse. Kahit nung Disyembre ko pa binili ang truck. Hindi pa nga 4 na buwan simula nang i-drive ko pa uwi. Pero ang tinitingnan nyo ngayon ay isang binaklas na truck. Wala akong upuan sa harap, wala akong mga panel, tanggal lahat ng kisame ko, tanggal lahat ng ilaw. Nawawala ang storage box ko sa likod, nawawala ang mga panel ko. Lahat ng bagay ay basta na lang tinapon dito. Sobrang magulo. Sa loob ng 3 araw, aalis kami gamit ang truck papuntang Las Vegas, Nevada para sa pinakamalaking tow show sa California, US. Hindi ako sigurado kung alin, pero malaki ito. Ito ang American Towman Tow Show. 5 taon lang nakalipas mula nang pumunta ako doon at nagkataon, napunta kami sa cover ng American Towman Magazine. At ngayong buwan, nasa cover ulit ako ng magazine. Sana nasa harap ito sa tow show. Sasali ako sa pageant, gusto ko ang unang premyo. Pero hindi ito mananalo. Nakakadiri ito. Hubad pa ito. Sa lahat ng superfans ng channel, nabanggit ko na sa mga nakaraang video na may top secret akong ginagawa sa track na ito. Pansinin niyo kung paano ako, kahit kung paano ako nakaupo sa upuan sa likod ko at lahat ng gamit dito. Kasi magiging sobrang laki ng pagkakaiba, ito ang magkukumpleto ng itsura. At ang astig sa track ko ay hindi lang ito pang trabaho at hindi rin ito pang show. May mga tao na madumi ang track at dahilan nila. Pang trabaho kasi. Yung iba naman, malinis daw kasi pang display. Pwede kang kumain sa ibabaw ng grill, pero hindi nila dinadala sa dumi, putik, ulan o kung ano-ano. Ang truck na to, may ganda ng show truck at tibay ng work truck. Kagabi, sobrang dumi ng ginawa ko para sa dump truck na tumagilid. Alam nyo na yung mga trabaho ko dito sa channel, kaya ipapakita ko lang ng kaunti bago ang Vegas Tow Show, bago pa makompleto ang interior. Super sneak peek. Darating ang mga tao mga 20 minuto pa, kaya may oras pa ako. Blue tea generator ang otak ng operasyon, di ba? Hindi pa final ang pwesto niyan, pansamantala lang kasi magulo pa truck. Ito yung Elite 200 version 2 na meron ako mula katapusan ng 2024 noong kasagsagan ng matitinding wildfire sa California. Nakipag-partner ako noon sa Blue Tea, pero hindi ko na ito nagamit ulit. Namigay kami sa mga negosyo at sa mga nangangailangan. Maganda yung event pero nakalagay lang link ko doon, hindi ko naman pinopromote. Kaka-release din nila ng bagong Elite 300. Ipapaliwanag ko kung bakit ito ang pinili ko imbes na inverter at bakit hindi ito para sa lahat ng trucker. Particular dahil baka sobra na ito, pero ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang meron ako. Nakasaksak ito sa set power ko o dapat kong sabihin na ang set power fridge ko ay nakasaksak dito. Ayusin ko pa ito, pero yan ang Starlink router ko at ipapakita ko kung nasaan ang Starlink. Bam! Oo, maliwanag at maaraw, pero pinakabit ko pa rin ito sa flagpole sa likod ng cab. Kaya kung kailangan, pwede mo itong paikutin kasi kailangan nilang sundan ang posisyon ng mga satellite para sa maximum na bisa. Pero ayos lang naman, alam mo na, kahit nasa isang posisyon lang. Bago ko ipakita ang laman at pagsasama ng kahon na ito, gusto ko lang ipakita ang polish nito. Di masyadong kita sa camera, pero isa ito sa pinakamagandang polish na nakita ko. Gaya ng sabi ko, 4 na kumpanya ang sabay na nagtatrabaho sa track na ito para umabot sa deadline ko sa biyahe sa Vegas sa ilang araw. Uy bro, kailangan ko sabihin sa'yo, isa ito sa pinakamagandang polish na nakita ko. Salamat bro, sa tingin ko nga. Sa tingin ko, todo effort ka ngayon dahil sa biyahe sa Vegas, ano? At kung hindi nyo pa nakita, ganito ang itsura ng isang tunay na polish na lalaki. Hindi yan ang totoong kulay niya sa camera niya. Kung hindi mo itsura yan, mali ang gawa. Kailangan kitang tanungin, hindi ba nakakabahala sa'yo? Para nagba-blackface ka na? Nakakatanggap lang ako ng ilang kakaibang tingin dito at doon sa tindahan. Alam mo na. Nakakalimutan ko minsan. Pero gusto kong ipaalam sa inyo kung gaano katagal ang ganitong trabaho. Nandito kayo noong Huwebes, Biyernes at ngayon Sabado. 3 araw na, di pa rin tapos. Gaano ba talaga katagal bago matapos ang isang track na ganito? Ibig kong sabihin, yung tipong malinis at handa ng ibenta. Maganda. Kung maganda ang pagkakaliha, 3 araw. Pero kaya ng 2 araw kung mabilis. Alam mo yun. Pero kung re-refinishing at liha, 3 araw. Pero alam mo, gaya na sabi mo, medyo nag-extra effort kami. Nagbigay talaga kami ng dagdag na effort para dito. Oo, kaya tinagal namin lahat, inalis namin yung mga nakakabit, at yun din ang dahilan kung bakit nadagdagan pa kami ng 1 araw. Pero ayos na siya pare, ang ganda ng kinalabasan pare. Anong ginagamit nyo para sa polish nyo?
Kadalasan Renegade ang gamit namin. May sarili akong maliit na product line ng detail spray. Ito ay ceramic detail spray. Kaya okay nililinis, pinoprotektahan, at lahat ng magagandang bagay na yon. At sakto, Oh, pareho lang din ang ginagawa nito. alam mo yun? Parang dugo ng hawk ang astig nun pare. Di na ako makapaghintay na makita to sa tow show at kung paano ito magpe-perform. Pero di talaga kayang ipakita ng camera ang ganda nito. Mag-post at magla-live ako mula Vegas pero gusto kong ipakita sa inyo ang tungkol sa Starlink at beauty. Siyempre, magulo pa rin pero ito ang Bueti Car Charger version 2. Kapag sinabi kong advanced ito, tingnan nyo to. Ito ay pinaikot sa ilalim, dumaan sa firewall, pababa ng frame at direkta lang nakakabit sa mga baterya ng kotse. Ganoon nagcha-charge. Kaya kapag naka-on ang truck, nabibigyan ng kuryente ito at nagbibigay ng mga 700 mahigit. Mga 750 watts, pataas ang napupunta sa Bluetti, sapat para mapagana ang kahit anong bagay ng tuloy-tuloy. Kapag patay ang truck, may tampok ito na hindi gumagamit ng kuryente. Ngayon, anong mangyayari kung wala akong biyahe? Sabihin na nating 1 buong linggo, 7 araw. At gusto kong iwan ng bukas ang ref ko buong panahon. Kasi ang layunin ko ay mapanatiling bukas lahat ng gamit palagi. Kaya ito ang pinili ko kaysa inverter. Gusto kong laging bukas ang Starlink at lahat ng gamit ko nag-charge doon tulad ng laptop at Vision Pro 24 oras, 7 araw sa 1 linggo. Well, itong mga kable dito ay ang mga kable ng solar panel na dinaan dito. Wow, magbibigay yan sa akin ng 400 watts ng solar dito mismo at nasa California tayo. Tingnan mo, bilad na bilad sa araw habang nagsasalita tayo. Tuloy-tuloy magcha-charge dito at kapag pinagsama, makakakuha ka ng 1,200 watts ang charge papunta sa Bluetti. Kaya mula sa totally drained na baterya, pwedeng i-charge agad. Kapag naka-on yan at pinagsama sa solar, madi-charge ang buong unit sa loob lang ng 1 oras. Sana nga, hawak ko ngayon ng product manual para maibigay ko sa iyo ang mga totoong specs. Pero sinasabi ko lang to based sa natatandaan ko. Magbibigay pa ako ng paliwanag tungkol sa Bluetti, 300. Sa show, pero gusto ko lang talagang ipakita sa inyo, gaya ng sabi ko, isang sneak peek. Kasi sa tow show, hindi lang nila tinitingnan ng panlabas. Hindi lang yung wrap o kung gaano kakinis o kakintab. Binubuksan talaga nila ang truck, ang mga compartment at lahat ng mga bagay na yun. Boogie lights. Ang napili naming ilaw. 6 na kahon, meron ako nito. Nandito ang mga nakasabit na wire para sa underglow na gaya sa Hawk 1.0 pero mas matingkad dahil doble ang ilaw na nilagay ko. Para makita mo sa side na to, ito ang tunnel box. Andito ang shelves at media station ko. Tinanggal ko ang kama para malagay ang MacBook at iba pang gamit at para riyan ang Starlink. Grabe, parang 100 degrees ngayon pare, todo kayod sila. Easy Pet ata ang pangalan ng kumpanya. Yung interior, mga 5 minuto na lang. Tatapusin ko muna to bago ko sila ipakilala at sila na mismo ang magpapaliwanag ng ginagawa nila sa truck. Pero bakit ako nakasetup ng ganito? Bukod sa paghawak ng rotator tasks tulad ni Alex, ako rin ang nag-aasikaso ng lahat. Dispatching, tanong tungkol sa rotator at emails. Kung nagtatrabaho ka sa corporate o maliit na abalang negosyo, alam mo kung gaano kadami ang emails? Minsan pagising ko, aabot sa 3,000 at 40 email. Para sa iba, kaunti lang yon, pero para sa iba, sobra na. Kadalasan, pagpirma ng dokumento, pagpapadala ng mga W-9 form paggawa ng docking at iba pang gawain. Ngayon, pwede mo nang gawin karamihan sa telepono. Pero kahit biyasa ako sa teknolohiya, mas gusto ko pa rin ng laptop. Wala talagang tatalo sa pagkakaroon ng maraming tabs na bukas habang ginagawa lahat ng yon. At isa pa sa mga pangunahing bagay ay ang pag-i-edit ng video. Dapat meron na akong 650,000 total subscribers sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok ngayon. Ang bilis ng paglago at marami roon ang nagagawa ko. Nag-filming kami sa malalaking proyekto na maraming standby. Tulad ng gabanggit ko, yung maduming dump truck kagabi. Nag-standby ako ng 30 minuto habang nilalabas ang mga truck sa freeway, tapos naghintay pa ng 30 minuto para sa bayad, kaya nakakapasok ako sa likod. Pagkatapos mag-setup, binubuksan ko ang laptop, dina-download ang footage mula sa camera, inaayos sa hard drive at gumagawa ng rough timeline. Pagdating ko sa shop at may oras, isasaksak ko na lang ang hard drive, bubuksan ang DaVinci Resolve at may base video na ako para sa pag-edit. Parang nag-interview ako kay Ron Pratt kahapon at masasabi niya sa'yo, hindi ito madali. Sobrang tagal gawin. Malaking tulong ang mobile office at video editing station para magawa ko lahat.
Dumating kahapon ang Bluetti. 300 gusto ko ipakita sa inyo. Pero kapag tapos ng interior, halos kapareho lang ito ng isa sa bigat at laki. Baka dito ko na lang din ilagay ito pagtapos na lahat. Medyo OC ako pagdating sa mga wire at pag-organize Kaya kung pwede kong itago ng maayos yung mga wire at hindi masyadong nakalabas, gagawin ko yon. Ang pinaka-benepisyo ng mga ganitong bagay, tingnan mo lahat ng saksakan na to. May 4 kang AC output at may car charger para sa DC output na tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa set power na ref. Meron kang USB-C 100 watt USB charger na pwedeng pang-charge ng MacBook mo para sa mga hindi nakakaalam. Bukod sa mga basic na gamit tulad ng maliit na flashlight o vape, sobrang mga 100 watt na ito para sa iPhone. Pero maganda sila sa pag-charge. Lahat ng gamit na meron ako dito, nandito yung drone ko, ilalagay ko rin mga DJI, lahat ng yan. Ulitin ko, nire-recommenda ko ito para sa mga madalas bumiyahe at magmaneho, lalo na sa industriya ng trucking, gaya ng truck, trailer at cement mixer. May mas maliit at mas malaki pa silang bersyon nito, sobrang laki pa yung isa. May solusyon sila para sa home refrigerator, nakakabaliw ang offers nila. Pero di ko kayang gumamit ng ibang brand at nasubukan ko na rin ng iba. Ang Milwaukee ay may parang ganito, pati na rin ang DJI. Pero hindi ko talaga gusto yung iba, ito talaga ang pinaka-okay para sa akin. Tulad nito, nilalabas ko yung car charger. Ngayon, naka-on siya dahil kumukuha ng solar, pero pwede mo rin siyang i-on o i-off. Bumalik lang ako at pinindot ang Elite 200 ko. At ganun lang, nasa 100 na ako. Nandito lahat ng settings, pwede kong i-off lahat ng inputs dito. Karaniwan nilalagay ko phone ko sa magnetic mount. Gawin mo pabor sa sarili mo. Kunin yung Bluetti, nasa description at comment. Hintayin mong makita ang Elite 300 dahil ito ay next level na teknolohiya. Mas pinapalaki at pinapaganda natin ang lahat, hindi lang electronics, kundi pati internal parts, pintura at lettering. Magpapakabit ako ng bagong bumper kasi sobrang gusto ko talaga yung box type na dulo ng mga ito kumpara sa mga bilog. Tingnan mo bumper ni Jojo, makikita mo yung bilog na sinasabi ko at kung paano ito kumukurba. Ngayon, tingnan mo naman bumper ni Alex sa 8-8. Pare. At heto na ang pinaka-ultimate na sangkap para sa final transformation ng Hawk. 2.0. Gusto mo bang gawin ko to? Bukas pa rin ba yan? Oo, maglalak silang bukas. Nagulat ako sa Easy Pete Interiors na makita ko ang booth nila sa Tennessee Tow Show. Tiningnan ko ang isang truck, may rotator na may custom na tahi sa loob. Ang astig, mayon ko lang nakita sa tow truck. Kaya kinuha ko ang contact info nila. At dahil paparating na si Hawk, 2.0 sinabi ko sa sarili ko na kapag dumating na yon, alam ko na kung sino ang kukontakin ko. Ultimate kayo magkasintahan sa van life, ano? Kapag matagal ka na sa kalsada, pare. May nakikikita akong maliit na Hawk. Kanino kaya yon? Nakasuspend na lahat. Gagawin ko lang mabilis na before at after. Before. More before. And the last, before. At ngayon, ang after. After. At ang huling after. Hindi ako nagbibiro mga pare. Sulit ba ang paghihintay o hindi? Hindi natin kailangan na makikitid. Ang kailangan natin ay yung malalaki. Wapa! 2 to go sa headliner. Tingnan mo, i-off ko ang switch. Kitang-kita nagawa lahat ni Easy Pete ang interior na to. Ginamit nila ang Vanek fabrication dito. Kapag naramdaman nyo, parang solidong bakal talaga. Totoong salamin ng watermelon lights na ito, hindi plastic na pang switch. Kapag off ang Hulk mode ko at di ko alam, nag-nerd mode ako pag gusto kong magbasa o magtrabaho gamit ang laptop. Pinalitan nila ng mga watermelon na ito ang lahat ng ilaw. Kinuha ko yung Atlas low profile or kung ano man ang tawag nila doon, yung mabababang upuan. Tapos gagawin ko lang ng mabilis. Buksan muna natin ang mga switch para mas makita nyo. Bam!
Ako ba isang sobrang nerd o ano? Pinili ko ito at pinadala ko sa kanila ang mga cover art at paborito kong comic panels mula sa mga paborito kong serye ni Hawk. Mula OG hanggang Mortar Hawk, Planet Hawk at ilang sikat na eksena. Astig din yung Hawkbuster. Heto ang window cover. Parang next level na talaga ito. Syempre, wala akong sleeper dito. May custom bench na ako na nabubuksan. At may mga 1 oras pa ako bago ako umalis dito. Crunch time na. Aalis ako papuntang Vegas bukas ng umaga. Ito yung media station na tinutukoy ko. Kita mo yung mga divider. May gamit na akong drone dito, pero lahat ito wala pang laman at aayusin ko pa. Sa taas ko lang ilalagay. Kapag may huminto habang nagtatrabaho ako at gusto ng sombrero o beanie, kung meron ako, nasa taas ang stock ko. Lahat ng gamit ko sa pag-charge, tulad ng Vision Pro at laptop, dito ko ilalagay. Ganito ang setup ko habang may standby time sa trabaho. Babalik ako dito ng ganito, uupo sa bangko ko, may laptop sa kamay. At dahil may Starlink ako, nandito mismo yung router, may high-speed internet ako 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Gusto ko ng masarap na inumin, walang problema. Meron akong Set Power RF20. Ano ang temperatura? 43 degrees. Pwede pang palamigin, baba pa natin. 41, panligo na. Sige, hindi ako nabibiro nung sinabi kong ito na ang pinaka-custom na truck kailanman, pinaka-advanced pa. Yung pagkaka-customize buong buo talaga, sana makita nyo at mahawakan. Sobrang lupit talaga. Tingnan mo to. Tingnan mo kung astig yan. Alam mo, mula sa sobrang astig na toggle switches na may sobrang premium na pakiramdam. Ako, ang gumawa ng mga glass watermelon lights sa paligid ng headliner dito. Ang wrapper. Ibig ko sabihin, kung makikita nyo lang kung paano ito ginawa dito, dumating sila mga 1 buwan bago para magsukat. Kaya nagmaneho sila mula Ohio papunta rito, sinukat lahat at dinala nila ang mga upuan. At ang utak na nagpapatakbo sa lahat ay ang bago kong Elite 300. Elite 200 ang gamit ko sa loob ng 1.5 taon. Napagpasyahan kong ilagay ito dito para madaling maabot. Kaya ang Elite 200 ay may 200 watt na port. Ito naman ay may USB-C na 100 at 40 watt. Grabe. Kaya nitong mag-charge ng MacBook Pro. Kahapon nabagit ko ang MacBook Pro pero yung malalaki lang ang may 100 at 40 watt charger. Kaya nitong paanda rin ng Vision Pro ko habang ginagamit ko, walang problema. Naayos ko na ang mga kable, maganda at nakatago. Nakamount lang dyan ang Starlink kaya may high-speed internet 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, lahat nakakonekta. Kaya pindutin na natin ito ngayon. Nasa 100% na siya. Naka-on ang track na yon. Pero tuwing ginagamit ko ito o naka-on ang track, nag-charge ito mula sa car charger na pinakita ko sa iyo kanina. At meron din akong solar input. Kahit patay ang track, pwede pa rin mag-charge gamit ang solar. Kung mahilig kayo sa mga technical na bagay at gusto nyong malaman ang detalye, yung luma ay 200. Ito naman ay 300. Ang pinakaiba talaga ay yung kapasidad. Sobrang laki ng diferensya. Yung luma ay 2,073 watt-hours. Ito naman ay 3,014. Mas matagal ang charge bago kailangan i-recharge. Pero ayos lang dahil may solusyon na ako. Pang matagalan na talaga. Palaging naka-on ito. Tinatayang 50 pounds ang bigat. Sobrang portable sila, may mas maliliit na bersyon na parang power bank at iba-ibang klase nila. Alam ko na familiar na rito ang mga mahilig sa van life, pero ako, nalaman ko lang nung nakuha ko yung una ko, yung 200. Sasabihin ko kung bakit hindi ako gumamit ng inverter sa truck na to. Pwede kasing maubos nito ang baterya kapag naka-off ang truck. Ngayon, pwede ka namang maglagay ng kill switches at power switches, pero masyadong maarte yung huli kong setup. Parang kapag umatras kami, may mga saksakan kami at kailangan mo talagang isaksak yung truck na parang nagsasaksak ka sa outlet. Sa tingin ko, nasira na nito ang mga baterya ni Hawk ng ilang beses, gaya ng kapag akala mo nagcha-charge ito o naka-off na. Mas gusto ko yung power station version kasi malakas siya. Meron itong 4 na USB ports, 2 doon ay high-speed USB-C. May DC input at output ka rin dito, pati yung 4 na AC ports. Maliit siya, portable, pwede mo ilagay sa sleeper mo, sa trunk, kahit saan. Ibig kong sabihin, perpekto talaga siya. Kaya hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, sa mga matagal na nanonood, kung ilang beses na namin kailangang itigil ang video dahil nauubos ang baterya.
Laging nakasabit sa leeg ang mga action cam namin, kaya kapag nagre-rig o umulan, di mo agad napapansin kapag patay na pala at marami na kaming na-miss na footage. Kaya mahalaga ang dedicated power station na laging naka-on, kaya tuloy-tuloy ang Starlink at ref kahit patay ang truck o hindi ko gamitin ng 3 araw sunod-sunod. Pwede ako mag-charge ng mga gamit, high-speed charging pa, kaya ang ganda talaga. Sa tingin ko, makakatulong ito para maiangat ko pa ang channel ko sa susunod na level. Ngayon na may MacBook Pro na ako, kaya ako nung mag-edit agad sa trabaho. Alam ng lahat na nanonood sa channel ko kung gaano kadalas kaming may mahabang standby time. Naghihintay ng bayad, naghihintay ng closure, naghihintay ng offload, at naghihintay ng karagdagang kagamitan na dumating. Habang ginagawa ko yon, tinatapos ko rin yung mga CHP renewal packets at iba pang gawain kaugnay ng rotator. Para na rin itong mobile office at work truck ko. Pinagsama ang pinakamahusay sa dalawang mundo. Sobrang saya ko. Nabanggit ko rin may affiliate link ako sa description at nakapin sa comments. Inire-recommenda ako talagang tignan nyo yung Blue Yeti. At hindi ito parang kakaibang pintura or kung ano man. In-remote ko yung una dun sa sunog na yun. Nagawa ko na siguro ito dati, pero hindi ko ito nagawa sa Hawk 1.0 dahil 10-inch extended cap lang meron ako noon. Walang sleeper at mapaglalagyan. Ngayon na meron na ako, nasa sentro na ulit ng atensyon, kaya nakakakuha ako ng mga 5% o kung ano. Kung gusto niyo suportahan ako gamit ang affiliate link, kunin niyo na lang doon. Sige, gawin nyo. Kung hindi naman, pwede nyo lang i-google, lampasan ako, pakyuhin nyo pa ako, at kunin nyo na lang para sa sarili nyo. Pero kahit ano pa man, lubos ko pa rin itong nire-rekomenda. Kaya ngayon, lilipat na ako sa siguro technical na kahapon para sa akin, pero makikita nyo ang susunod na bahagi kung paano na-install ang mga bagay na to. Gusto ko lang ipakita yung astig na before and after sa totoong oras. Parang pagbukas ng pinto, tapos bam, magkatabi agad. Kaya, dahil dyan, panurin nyo kung paano dinala at in-install sa akin ang lahat. Sabihin sa komento kung ilang puntos, 1 hanggang 10, ang ibibigay nyo kay EasyPete sa loob ng sasakyan. Ngayong tapos na ang loob, ganito na ang itsura. Babalikan ko ang nakaraang araw. Ganito ito kapag hiwa-hiwalay ang piraso. Tingnan nyo ang headliner. Kung mahawakan nyo lang to, parang Tempur-Pedic, sobrang lambot. Tingnan nyo to. Tama. Ang laki ng bagay na to. Grabe ang laban ni Hawk. Kung updated kayo, may green door. The one above all at the one below all. Alam mo yun, parang Diyos na sigama kung may sense yun. Pero kahit ano pa man, paborito ko pa rin si Hawk pare. Kapag maayos ang gawa, napaka-komplikado niya. Hindi lang siya halimaw na puro lakas. Parang sobrang lupit ng dualidad ng tao, parang panloob na laban sa sarili. Hindi gaanong maganda ang pagkakagawa nito sa mga pelikula, pero sana magbago yon. Ito pala ang mga ilaw na tinutukoy mo. Yan ang sleeper headliner. At totoong salamin ang mga glass watermelon na ilaw. Hindi plastic, kundi salamin talaga. Ang kaibigan natin ang gumagawa niyan. Iyan ay special na ginawa niya para sa'yo. Dual rev na may lila at berdeng salamin. Grabe. Kapag tiningnan mo dito sa side na to, makikita mo yung lila. Ang ganda. Papalitan din lahat ng iba mo panggamit ng ganito. Ang galing, naipasok mo lahat to, pati yung mga upuan, pati yung extra kong upuan sa van na yun. Dagdag pa yung 2 aso at YouTube. At yung kama. May ref, microwave, at mga nabayin tayo. Sige, ayusin ko muna yung van. Sige, sisimulan ko ng kunin ito. Mukhang okay naman. Sinasabi ko na ngayon dito sa video na to, makakakuha ako ng 1,000 komento. Gawin mo yan sa track ni Alex at balutin mo parang espiya. Ewan ko, gusto nila balutin ko ang walo-walo ng comic book na may Spider-Man. Sa tingin ko, Spider-Man ang pinakamadaming request. Malakay yan, no? Oo, ayos. Bilisan mo tingnan. Ako na susunod. Oo. Sa kahon na yan, dapat nandun ang balon. Ito ang dati ninyong mga upuan, hindi ba? Kailangan ko itong kunin. Mapupunta rin yan doon. At pinili namin ang Pepe's Towing Service. Ideya yun ng tatay ko. Maganda yan. Dati, sticker lang ng Packard na pangit at nakakainis ang meron ka. Sino ba namang gustong makakita nun? Hindi ako. At yan ang sinasabi ko, si Grey Hawk, ang orihinal. Kaya pag binuksan mo ang sleeper box ko para sa coffee station, makikita mo na ito.
Sa kabila ko ilalagay ang Vision Pro, MacBook, mga DJI, media equipment, sombrero, beanie, at mga sticker na ipapamigay ko sa fans na hihinto at magtatanong. Iba't ibang gamit, charger, baterya, at marami pang iba. Hindi pa handa ang Vegas para dito. Nakita nyo na yung finished product. Ito ang update sa itsura nito dati. Tingnan nyo to. Grabe. Oh. Bata pa rin ako sa puso. At least masasabi mo yan. Ibig kong sabihin, hindi mo pa ito nagawa para sa kahit sino. Hindi katulad nito. Walang katulad nito. Gumana na ba ang mga toggle switch? Nakakabit na lahat gaya ng mga original na switch mo dati. Kaya kung gumana ang mga yon, dapat gumana rin ang mga ito. Mga pakwan na gawa sa salamin ng mga yan. Oh, totoong mga pakwan na gawa sa salamin na may LED dual revs. Si Clayton Van Eck, kaibigan natin, ang gumagawa niyan. Maganda ang connection mo, pare. Gawa ng matanda ang mga plato niya, makapal, maganda at matibay. Ayos sila, plug and play lahat, parang factory. Kita ko ng malinaw yung tuktok ng ulo mo dito, pare. Para siyang salamin. Tama! Oh, ang ganda talaga ng kanya. Pumasok ka na. Alos, tapos, kung ayusin yung sleeper mo. Oh. Malapit na tayo, mga pare. Tingnan mo. Mga munting aso sila. Sobrang swerte mo kasi sinubukan ko siyang convincing ibenta ang mga yon. May usapan na sila. Kilala nyo pala si MacGyver. Para siyang si Albert Einstein dito, kaya MacGyver ang naging palayaw niya dahil sa palabas. Marunong siya mag-ayos at gumawa ng kahit ano. Nung binanggit ko ang mga minion, ito ang mga minion. Tinatawag ko silang mga minion niya. Kaya nung Track 90 yung talagang nasulob ng todo, sina MacGyver at ang mga minion niya ang nagbalik buhay nun. Anong palagay mo? Ayos. Sige po sir, asikasuhin ko na pero hindi na ako makapaghintay makita ang progreso. Sige pare, sana ikaw ang magpanalo sa akin ng unang pwesto sa Vegas Tow Show, tol. Tama, mag-usap tayo pare. Kung di ka na lumabas sa video, bahala na ang mga nagtatrabaho dyan kung nagustuhan nila pattern at disenyo mo. Natagpuan kita dahil sa Tow Show sa Tennessee. Kung hindi mo kami makita sa tow show or truck show, social media, TikTok, Facebook, Instagram, Easy Pete @Terriers. Ang easy ay easy lang, hindi buong salita. Oo, parang sa Zebra P. Kaya tawagan mo lang kami at titingnan namin kung ano ang pwede namin gawin para sa'yo. Sige pare, kuhanan mo ako ng ilang litrato kapag tapos na tayo. Alam ko, pair. Thank you. Easy, thanks. Easy Pete, mga ginangat gino. O mga pare, update mula sa iPhone. Umuwi ako, naligo, naglaro kasama ang mga bata. Magi kayo mga bata. Sumama sila sa akin para makita ang progreso ng Hawk. 2.0. Pinag-overtime ko pa rin lahat hanggang gabi. Patawad. Malaki ang gantimpala nyo, pangako. Pero tingnan nyo ito. Para akong nawala ng masabi. Paparating na. Paparating na. Parang yung malilit na bagay lang pare. Tignan mo to. Nakuminsi ako nung pumunta ako sa Tennessee show at nakita ko yung ibang rotator na may custom inserts, pati pangalan ng kumpanya sa lahat ng side panel. At alam ko na pag nakuha ko yung 2.0, gagawin ko rin yun. Anong tingin mo, Kerem? Gusto mo ba? Ano? Ay, lahat na lang kritiko ngayon, ano? Ikaw, Eris, gusto mo ba ang track ni Daddy Dash? Hindi? Sige, isipin ko na lang na hindi ka sigurado.